Pinalamang na gusto pang manalo. Ito rin kasi ang last game ng Clippers at Lakers sa regular season na first time ulit nanalo ng Lakers sa series kontra sa Clippers since 2012 or 2013. Ito rin ang huling beses na magtatapat sa same arena ang Lakers at Clippers. Pwera lang siguro kung pareha sila makapasok sa playoffs at magtapat din. Dahil nga ang Clippers lilipat na sa bagong arena nila next season. 96-77 ang score papasok ng fourth. Dito nagkaroon si LeBron, 19 points kontra sa 16 points ng buong Clippers sa last quarter. Naging tabla pa ang score noon sa last 4 minutes sa 106 dahil sa free throws ni Anthony Davis na sinundan naman ng 5 straight points ni Hachimura. Nung 7 seconds, nagmintes yung tira ni Kawhi, pantabla sana sa game. Si LeBron meron 34 points, 6 rebounds, 8 assists at 7 out of 12 sa 3-point area. Kailangan na lang niya ng 40 points para maabot ang 40,000 points para maging una sa history. Si Anthony Davis naman nasa 20 points at 12 rebounds. Sa Clippers, si Kawhi meron 26 points, 7 rebounds at 6 assists. Si James Harden 23 points at 9 assists. Wala si Paul George dahil may injury sa tuhod, sumasakit. Big win yun, hindi lang dahil sa nakabalik yung Lakers kung saan nga nasa 21 points ang lamang noon ng Clippers, kundi nabuhay yung pag-asa ng Lakers sa top 6 dahil lalabas na 3-3 ang kailangan nilang record para makatabla doon. Meron kasi mga teams na nakakatabla sa standing pero wala sa kanila yung tiebreaker. So yung panalo kasi ng Lakers kontra sa Clippers, nakuha nila yung tiebreaker kontra sa Clippers. Big win pa yun sa Lakers dahil key games yung nangyari sa kanilang dalawa. Magka-division kasi yung dalawang team. Tumabla sa division ranking ang Kings at yung Lakers. Yung versus Suns, kapag inalis yung game sa play-in, lalabas na tabla din yung series nila. Sa percentage ng win, Lakers ang magiging pangatlo sa division ranking dito sa Pacific. May game pa yung Sacramento at Lakers. Kapag nanalo ng isa yung Sacramento, nasa kanila na yung tiebreaker. At kapag naman naitabla yun ng Lakers, nasa kanila ang tiebreaker sa Clippers, Suns at dito din sa Sacramento Kings dahil sa division record. Ang Clippers naman 1-3 record sila since All-Star break. Dati sa preview ko, first 14 games kasi doon ang critical dahil lamang sila sa remaining games na mayroon pang 25 at lamang din sila sa standing so far. Yung start na 1-3, malaking bagay din yon dahil kailangan din nilang iwasan ngayon na makatabla sa team kung saan natalo sila sa series. Kasi nga, kapag ganitong part ng season, matalo ka na sa iba, wag lang sa ka-division mo. Sa first game ng Clippers after All-Star game, doon kasi sila natalo kontra sa Thunder. At sinabi doon na nag-i-struggle ang Clippers kapag ang kalaban nila contender na team sa West. Isang beses lang tinalo ng Clippers ang Thunder, ito pa yung nag-take over si PG. 2-0 din sa series ang Minnesota kontra sa kanila. Meron pa natitirang dalawang games. 2-1 ang record ng Denver Nuggets kontra sa Clippers. Sa tatlong teams na yan, ang kailangan talunin ng Clippers ay yung Denver Nuggets. Kasi pag tumabla sila sa series, nasa Clippers ang tiebreaker dahil nga magkakasama sa division ang Denver, Minnesota at OKC. So pangatlo doon ang Nuggets. Para tumagal ang Clippers sa playoffs kung sakaling umabot sila doon, hindi lang naman health status yung key factor ng Clippers para lumayo sa playoffs or lumalim ang kanilang run. Nananalo naman ang Clippers sa mga contender na team na nabanggit ko kanina pero hindi nga nila nakukuha yung series so far. Yung iba siguro magagalit dito pero ganito talaga yung nangyari last year dahil panalo ang Lakers sa Clippers, binuhay nila yung pag-asa na yung Lakers makapasok pa sa playoffs at least sa tiebreaker na maaabot yung top 7 or top 8. Kapag ang Lakers at Clippers pareho nakapasok sa playoffs, tagilid ang magiging series ng Clippers dahil tagilid lagi sila sa schedule kahit nung nakaraang playoffs pa. Dahil nga ang Lakers mas papaboran sa schedule or mas adjusted sa kanila dahil sila si landlord. Sila yung may-ari ng Crypto Arena. Last playoffs, katulad nung nangyari dati, times 2 ang home court disadvantage ng series ng Suns at itong Clippers. Dahil inadjust yun na hindi magtapat sa parehong araw yung schedule ng series ng Lakers at Clippers. Nagkataon, yung Clippers isang araw lang ang pagitan ng mga series game nila. Kumpara sa Lakers na merong mga dalawang games doon na 3 araw ang pahinga nila. Yung Clippers naging times 3 pa ang disadvantage nila dahil nga na-injured pa nun si Kawhi. Mawawala ang disadvantage na yon ng Clippers kung sakaling ang Lakers hindi makapasok sa playoffs or kaya magtapat agad sila sa first round dahil parehas lang naman sila ng arena.
Yung isa pa doon, kung ang Clippers ay makakakuha ng home court advantage tapos yung Lakers meron disadvantage or salungat yung kanilang schedule, katulad nung nangyari noong 2021 playoffs.